Ngunit naniniwala siya na may paraan si Cuadro Alas upang makahanap ng rhythm o ritmo sa mas mabigat na dibisyon. At para kay Daiki, dito raw masusubukan ang kakayahan ni Casimero na mag-adjust at magdala ng lakas kahit sa mas malaking kalaban. Pero baka magulat raw ang marami, pero para sa kanya, ang mananalo ay itong si Casimero sa pamamagitan ng knockout. Yan ang wika ni Daiki. It's KO from Kasiwa. Gagamitin niya ang kanyang lakas at karanasan para pagapangin niya itong si Kyonosuke. Alam kong may talento si Kyonosuke, pero sa laban ng ito, gagapang buhay siya kay Casimero. Ayon yan kay Daiki mga kakwento. At ayon pa sa kanya, mukhang hindi sapat ang naging training camp ni Kyonosuke kumpara sa veteranong Filipino fighter. Bagamat determinado itong si Kyonosuke, pero sinabi ni Daiki na ibang antas ang pressure kapag harap na si Casimero sa ring, isang veteranong sanay sa mga big stage fights. Ibinahagi rin ni Daiki ang kanyang prediksyon kung paano tapusin ni Casimero ang laban. At ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na tatargetin muna ni Casimero ang ulo ni Kyonosuke upang mabawasan ang kumpiyansa nito bago bumanat sa katawan gamit ang mga malalakas na body shots. Kapag napilit na si Kyonosuke na yumuko dahil sa sakit ng mga body punches, doon na raw magiging easy target ang mukha niya para sa finishing combination ni Casimero. Alam natin na matalino sa ring si Casimero. Maliwanag ni Daiki, hindi siya basta-basta sumusugod.